Mga pare koy, nandito po kami ngayon sa Sitio 4, Candaba, Pampanga kay Ate Dagang. Nagpapaistila po siya ng rekta po na Jetmatic para daw po pandilig sa kanyang mga halaman. Ayan, yan po yung kanyang mga alagang halaman. Ayan, pupunta po ako ngayon sa poso para po istilahan po ng electric 1 horsepower na motor pump. Una po, tanggalin po muna natin ang mismong manual pump o ang ating poso. Yun, yan, tanggal na. Iyan ang nakabaon na deep well kung saan nakakabit ang poso. Ay naman po ang ating motor pump Deo 1 horsepower electro pump. Po yung mga materyales ito po na ang mga gagamitin. gamit po na gagamitin natin para ma-install po natin yung Jetmatic dun po sa poso na nakakabit. Ito po ang 3/4 close up mo, 3/4 na T. Ngayon naman po, ito po yung trans coupling na 3/4 GI. At Union Patente 3/4 PVC. Dalawang Teflon. Elbow 3/4 4 pieces, 4 na piraso. Isang straight elbow para mailagay ito sa poso. Isang niple na 1 1/4 by 5 GI. At niple uli na 3/4 by 4 GI. Niple again na 1/2 by 3 GI. At ito naman ang coupling adapter o tinatawag namin na in and out. May thread sa labas. Ito yung thread sa labas at may thread siya sa loob. Ito. Bushing na 1 by 3/4. 1 siya dito at 3/4 yung sa loob niya. 3 piraso, 3 pieces. Straight elbow 3/4 GI. At coupling na 1 by 3/4. Ito naman po ang plug or end cap 3/4. At bushing na 3/4 by 1/2. At ito po ang put valve na kung saan ito po yung pumipigil sa ilalim at ito po ang hinuhulog po natin sa kailaliman ng ating pong deep well. Ito po yun, ito. May tumatakip po siya dito sa hihigupin po kasi ng Jetmatic, tapos bubukas po yung takip na to. Ito po yung takip. At meron din po siyang stainless na strainer para kung sakasakali man po
hindi po siya humigop ng maraming bato na nasa ilalim. Ayan. At isang T na 1 1/4. Ito po, T. Ito. Netredan ko po ngayon yung PVC. Ayan, tingnan nyo po, nagka-thread siya. Ito. Ito naman po ngayon, 3/4 naman po, anti-threadan po natin. 3/4 na PVC. Yan, may thread na po siya. Tutukan mo yung thread niya. Yan. Balik mo, tsaka may pause ulit. Yung punting thread natin, lalagyan po natin siya ngayon ng teflon para hindi po siya kumatas o magkasingaw. And next, lalagay po natin tong foot valve. Pause muna yun. Ayun, naikabit na natin tong foot valve sa PVC pipe na kung saan ito ay 10 feet ang haba. And next, dugtungan natin tong PVC pipe ng another. Depende sa lalim nung ating deep well. Ito yung isa. Ito naman, yung ating Neltex cement na kung saan ito ang nagdidikit sa mga PVC pipe. Lalagay ko ngayon tong nible tsaka T na 1 1/4 at T na 1 1/4. Papasok ko siya ngayon dito sa ating straw na PVC na 3/4. Kasi pagka inuna ko tong nilagay dito sa hole na to,
Baka mamaya kasi yung foot valve natin, hindi siya pumasok dito. Yung foot valve natin na 3/4 kasi may apat na o 8 corner yung ating foot valve. Kaya ilalagay ko na siya kagad dito para sigurado na ipapasok ko siya mamaya sa ating foot valve. At ngayon naman, ilalagay ko tong number 1 na Moldex pipe PVC dahil ang ating coupling adapter o ang ating in and out ay 1 1/4 by 1. Uno yung sa loob niya. Wala kasi kaming nabili na in and out na 3/4. Kaya i-convert ko lang siya ng 1 1/4 by 1. Dahil 1 1/4 by 1 nga siya, kaya bumili rin ako ng isang coupling na 1 by 3/4 na PVC. Kabit na natin siya ngayon dito. Siguraduhin natin na sigurado pagkakadikit o tiyo na ang ating Nailtech cement. And then, kakabit ko na yung ating PVC pipe na number 1. Ngayon naman, medyo patiwin natin siya ng bahagya. Baka kasi mamaya, malaglag siya sa loob, hindi na natin siya makuha. Yan. Tiyo na ang ating Nailtech cement. Ayan o. Ayaw na niyang umikot. Ayaw na niyang mapihit. Dahil tiyo na yung ating Nailtech cement. Pinatiyo ko siya siguro mga 2 minutes. And then, lagyan uli natin ang ating tinredan kanina ng Teflon para mailagay natin ang ating coupling adapter or in and out. Init. Hirap gumawa pagka ganitong mainit. Ito na ang ating coupling adapter. Ngayon naman, itong ating coupling adapter or in and out, kakabit natin ngayon siya sa ibabaw ng T. Yun. Mamaya ko na siya hihigpitan pag naihulog ko na ang ating tinatawag na straw PVC. Okay. Okay na. Tapos papunta dun sa butas. Papasok pa natin ngayon sa butas. Yun. Ito na. Ngayon naman, paahunin ko yung tubig. Kailangan, yung tubig na nandito sa ating coupling adapter, hindi siya bumaba. Para sigurado ang ating foot valve ay buo at hindi sira. Yun. Maho na siya. Yan. Tingnan nyo. Ayun o. Ito pa rin, may tubig pa rin siya. Ibig sabihin, buo ang ating foot valve. Ayan o. Andito pa rin sa ibabaw. Ayan o.
next natin itong straight elbow at bushing para sa ating coupling adapter na 1 1/4 by 1. Ito ang ating bushing. Lagyan natin siya sa ating coupling adapter. At itong ating straight elbow. Init sa Pilipinas. Ito naman ang ating straight elbow para dito sa T. Sabit mo rito. Dito natin siya ilalagay. Ito ang purpose nito para to sa ilalagay natin ang ating manual pump o ang ating poso. Kakain daw po muna kami. Inabutan na daw po kami ng tanghalian at alas 12 na. Kakain muna. Ano kaya ulam namin yan? Napakainit. Ba? Ito pala yung ulam natin, yun oh. Ano to? Piniritong manok na may ketchup. Ba, dami pala. May sopas, kanin, then pansit, pansit luglug, at spaghetti. Hanggang mamayang hapon yata kami rito pamimiriandahin kami Kain po muna kami mga pare ko. Kain tayo. Tara na. Tanghalian na. Next naman po natin ngayon, yung pong niple na 1 1/4 by 8. Medyo mahaba po siya para po itong sa poso. Itong 1 1/4 by 8. Poso. Straight elbow. Sunod po ito pong ating poso. Huwag po natin bibiglain ang paghihigpit dahil po baka po mamaya malostred po ang pangilalim nitong ating poso o manual pump. No, pwede na. Pause mo.
Ngayon naman po, susubukan po natin siyang buhayin. Kung ang ating pong poso ay kukuha ng tubig. Yan, kumuha na po siya. Ay, kami tumutulog. Yan, kumukuha na siya ng tubig. Ang ating manual pump na poso. Ayun mo. Ano pala hindi pa kayo kumakan ha? Kumain na kami, boss. Anak na po na naman. Binibidyo ka ba pala? Oo ba? Next po natin, ito pong PVC 3/4. Kabit po natin sa ating street elbow. Kung saan po, andito po yung naka-straw natin kanina na hinulog natin na kasamaan ng valve. Dito po kasi ang magiging main source ng ating higop na Jetmatic o ang ating motor pump, yung electric motor pump. Ngayon naman po, putulin po natin tong ating PVC. Make sure lang po na diretso siya at nakalapat. Masyado po kasi mahaba. And then, Saan mo itatapak mo? Dito na lang. lagyan po nga natin ngayon ng elbow. At yung ating pong pababa. Ito po yung elbow. Ay. Yun. Tsaka po itong isa. Dito po siya. Ngayon. Susugpungin po silang dalawa. Kailangan po medyo mabilis ang paglalagay nito dahil po pagka po hindi po natin naikabit kagad, madali po siyang matitiyo o hindi na po natin siya maikikilos pagka po ito ay patiyo agad. Kasi po in 1 minute, titigas po siya kagad ang ating Neeltec cement. Kakapit na siya kagad. Next po natin, ito po ating motor pump. Yung ating electric motor pump na 1 horsepower Deo electro pump. Ngayon po, ito pong ating motor pump ay may tinatawag pong intake at out. Ito po ang humihigop at ito po ang papalabas. Kung po ito ay D1 o number 1, kailangan po natin ng ating busing na 1/3/4. Teflon. Lagyan po natin uli ng teflon ang ating mga busing. Yun. Ito po yung papalabas. Mainit talaga. Ba? Nakatutok na. Ano? Ito po, dito po naman po itong isang piraso sa pahigop. Ngayon po, hipitan na po natin siya.
Next naman po natin ngayon ay ang ating nipple na 3/4 by 4. Lagyan din po uli natin sila ng Teflon. Ay, baka nila mo pa yan. Ah, At kabit na po natin siya ngayon sa ating bushing. And next po natin ang ating T na GI. 3/4 din siya. Mga pare ko. Mga pare ko tayo. nagkagayahin ka pa ngayon yan. Ika na po natin siya ngayon. Next naman po natin ngayon ay ang ating end cap na 3/4 din po siya. Kung saan kaya ko po nilalagyan ito, dito po kami nagpapasalubong ng tubig. O dito po namin siya binubulusan ng tubig para po pasalubungan po natin ang ating electric motor pump sa ibabaw. Dito po kasi sa isa na to, pwede rin pong magpasalubong dito ng tubig sa isang nakikita nyo pong kulay tanso. Ito pong tanso na to, pwede rin po siyang magpasalubong dito. Eri po. Lapit mo, cameraman. Ito pong butas na to. Itong hole. Pwede rin po tayo magpasalubong dito. Kaya alam po, kadalasan po kasi pag dito po nagpapasalubong, nalolost thread po ito at lumalabas. Kumakabyus po ito lumalabas. Kaya, ina-advise ko po sa mga manunood o gustong malaman na mas maganda po dito po tayo maglagay ng end cap sa taas ng T. Mga pare ko, mamaya ko na lang po siya higpitan dahil pasasalubungan ko pa nga po siya mamaya ng tubig. And next po natin ay ang ating bushing na 3/4 by 1/2. Ito po. At next po, ito po ang ating nipple na 1/2 by 3. Kaya po 3 lang po ang haba or 3 inches. 3 inches po ang haba nito.
Yan, hanggang dito lang po tayo. Dahil po, ito daw pong motor pump na ito o ang ating Jetmatic ay gagamitin lang po siya rekta bilang pandilig. Ni-request lang po sa akin nung nagpapagawa o nung gagamit na dapat daw po kasi po ang kanila pong hose ay 3/4. Kaya po dito po natin isasaksak ang hose natin. Yan. Gagamitin lang daw po kasi nilang pandilig. Ngayon po, ang next po natin gagawin, i-install na po natin siya sa ating deep well. Okay, mga pare ko, kabit na natin dito. Yun. Ganyan lang ba? Oo, maganda pwesto niya rin. Okay. Balik muna natin. At lagyan na natin siya ngayon ng wire. Kasi, itong wire na to, maiksi. Hindi natin siya maisasaksak. Ng konti, cameraman. Kita ba? Etong ating motor pump o Jetmatic, meron siyang tinatawag na ground o earth at isang ground na positive at negative. Ngayon, kung ito alternate current, kahit magkabaligtad, wala siyang problema kasi nga alternate current. Ngayon, tanggalin na natin tong ground kasi dito sa amin sa Pilipinas, wala namang kaming polarity ng ground. Paggawa ko meto nga si Air, pasamantala Then, ko. Ha? Tatap na natin ngayon ang ating Ano ka rin? wire. Ay, oo naman. Tap na yan si Air ka rin. Di saksak lang daw po, mga pare ko. Sabi nung nagpapagawa o nung may-ari. Marina yung problema ito yan, ha? Wala po. Puta ito. Kasi pag may pakain kontador kanina eh. Saka lagyan ng tangke. At lagyan po natin siya ng electrical tape. Ulitin ko po uli. Kahit po magkabaliktad, yung pong ating wire na kulay brown at color blue, wala pong problema dahil ito po ay alternate current. Make sure lang po na hindi po magkakaroon ng short circuit. Kaya po nilalagyan ko po siya ng electrical tape. Ngayon naman po, dapat po kasi hindi po magkatapat ang pagkakatape nito. Babayran pa kayo niya. Yaano raw niya sa media. Question ka pa ng media ngayon. Ayun eh. Marami pa nga silang matututunan dun eh. Makita mo, lilitaw yung mga ano ba, natuto ko sa'yo, natuto ko ng dahil sa'yo. Marami pa siyang kanya. Sa Facebook. Kalagunin tanong na niyan. Yan, nakakabit na po ang ating wire. Lalagay na po natin ngayon sa dating posisyon o sa pagpapatungan natin ng ating Jetmatic. Yan, maganda yung pwesto yan. Yan. Sa ilalim ng haligid. Wala kaya mura na siya. Ba't maura na ayun na nga sa ilalim? Naman, dugtungan na natin ang PVC pipe, itong ating bushing na kung saan ito yung hinihigop. Ito ka rin yung grade ko na, hala. Sabi ko, Ron may bili, paano na nagkumanda nung kanya? ay, dudugtong na nga. Yung horse. Sa hose lalabas ang tubig niyan. Mamaya makita pag nangyari, pupulan din dito Ay, yan. nagari. Ano yun? Kaya, Puturin ulit natin dahil masyadong mahaba.
Konsig de, pagka nakusak sa kapinanda ng poso, ano? O, may check valve sa ilalim yan, hindi bababa tubig yan. Football. May football sa ilalim. Ang libreng sabihin, At lagyan natin ng pag makasaksak yan, ako patente. Ah. Lagi ako naglalagay nitong patente o union patente dahil oras na masira ang motor pump natin, dito lang tayo magtatanggal. Hindi ako pagka Tinignan ko makasaksak lang yan, di dahil magaling pangkaraniwan, Bahay huwag mong bobombay pag nakakagawa nakasaksa. ako, wala itong May masisira yun. Kailangan tayong ibili ka rin. wala yung o-ring. Basta tumaandar yung date mate. Yung o-ring kasi na yun, Huwag yung mong o-ring, bobombay ngayon. Kung Yun hindi ang- maandar, pwedeng bombay. naglalapat sa mga PVC o para Ay, hindi siya di, magkasingaw. yun ang paandar nila. Tututok ni Leho sa kanila. Hmm. Siyempre, batuwa na lang. Hindi, basta naman kasi nakahugot yan. O, hindi maandar yan. Kaya lang andar yan pagka nakasaksak. Na ako, magtanama ko kanya. May anong tanama ng seling bibiyan na kaya? Gulay-gulay. Ay, yung makanya na. Tama na nung taraman nito. Mapasakit na yung magbomba na kamagdili. Ba? Malakap. Yung ay ate, gusto ko rin nga daw, tsura kaya mapalin ako ng ate bili. O pag nalulog na ilayeng. Eh ngayon, nagiginhawa kayong mag-uutos sa mga tauhan nila. Kumano, ganado pang magpagdalig ngayon yan. O, tangneka. Sali sa magtanamang kasi. Tigmakin nyo na, titigmakin nyo na dili. Sukat! Susukatin natin siya. Medyo itoon mo, boss. Pakalkalinala natin yung mga ano. Yan, okay na yan. Para ano, hindi madapura. Yun. At elbow uli. Lagyan ulit natin sila ng Kaya mo rin siguro may kaya Dex. Oo, kapag ganit tangke. Lako na naman yung kubo ko yan. Kaya nga, ang tangke niyan, diyan narandi sa tabi na yan. gaya nung kanina. Kung may susupong natin siya dito at dito, kailangan medyo mabilis uli natin siyang ikabit dahil baka matiyo agad, hindi na natin siya maikilos. Kasi halos minsan in 30 seconds lang matigas na siya. Yung Bakit kayo ni Posing, yung gawa ka niya. Ah, Bakit niya Posing? oo. Yung narito ron. ngayon naman, kukonekta na natin siya dito at dito sa ating deep well pump. Kinakamay lang. Sabi Baka nga ng iba, mapanis yan. baka nga daw mapanis. Kasi pagka nagsilan tayo at hindi natin siya kinamay, baka hindi natin siya mailagay Kami sa ko ayos. dagdagan sa biyento yung kain na Ponsay. Eh, ito. Yung- Alina. Alina. Hindi naman maggagalo eh. Paano pong... Alin, baka kakuha mo yun. At dito sa kabila. Malagi. Yan, malapit na tayo. Matapos, o malapit na natin maisugpong ang ating motor pump sa ating deep well. Karka. Mamaya natin kalkalin. Ah, mamaya na makabi. Isa ka yung matabunan na. Nabilisan na. Kaya minta kayo pag may pabili ko, wali maluto kayo ko.
Kaya paggawa ng bloody ko, bukas mo gibay. Okay na, boss. Tapos na tayo. Ngayon, kakabit na natin siya sa saksakan. Hindi po ba, sabi ko sa inyo, hindi ko po siya hinigpitan dahil pasasalubungan ko siya ng tubig. Dito ngayon, sa ating tea na 3-4. Hindi, sa lubong yan, may chick bag nga sa ilalim niya, ay may ano sa ilalim yan. Hindi bababa ang tubig niya. Kaya lang po natin pinasasalubungan dahil bago po ang ating motor pump o bagong gawa. Pero kapag ito po ay kumuha na ng tubig, kahit hindi na po natin siya pasalubungan, kada isasaksak po ito, kukuha na siya ng tubig. Hindi pa nakakabit na. Hindi pa tumulo na yan. O, hindi kakabit na. Nagkano-sali ko pa palang ho. Eh, karain ko sa loob ba? Alin, dutok-dutok namin. Para na yun. Ay, ala, kahaba na, hindi pa maabot yun na. Hindi pa maabot. Ay, yung sa labas pa, no? Oo. Hindi pwede na yun. Pagdudugtong-dugtongin na lang. Bakit? Umagatlo na yung timbahin. Ah, Ang timbahan namin, kaysa naman kimagbom. yun. Wala ko kami, aga-agawan. Boss, saksak mo, boss. Aga-agawan lang pa kanyang policy nga. Baka kumulang din niya. Yan. Kumuha na po. Ayun na. Ito na. Makalakas. O, ayun na. Ilambot na. Boss, pakibunot muna. Yan. Ngayon po, iipitan na po natin ang ating end cap. Dahil kumuha na po siya ng tubig. Di ba tinidili ng grill? Ang gripo. Eh, ba't lalagyan ng gripo? Eh, di saksak lang nga yun. Basta sinaksak mo yan, tutulo na. Papalupit ko ni Boss, ano, nang nun eh, nakatutok natin, mano. Ayun nga po, delikado yun eh. Ay, huwag lang naman, magkaan naman delikado. Yung terde. Oh, kumaklaan yung delikado. Ay, tutang ka, saksakan na. Ay, ito. Eh, boss, saksak mo. Okay na. Okay na, boss. Ayan, nasasaksak na ang ganun. Yan po. Ayan, pwede na. Okay na. Dito po, ilalagay yung may-ari ang hose. Gano'n, sana. Perfect. Diba? Oh. Ano yan? Hose na